Makakausap natin ngayon from the Netherlands si former Duterte spokesperson Harry Roque. Magandang gabi from Manila, Attorney Roque. Magandang gabi, Purina. Magandang gabi, Pilipinas. I'm in Luxembourg ngayon po, not in the Netherlands. Oh, I see. Luxembourg. Okay. So, kung ang the Netherlands po ang pag-uusapan, ito nga po, meron pong tumatabla po dito sa inyong mga pahayag. Ano po? So, para lang klaro, ano po ang inyong depensa dito sa sinasabing denied na po ang inyong application dyan sa the Netherlands? Well, kung denied na po, bakit nasa Europa pa ako, no? Hindi siyempre dapat na-deport na ako, una. Pangalawa, gaya na aking sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers, habang wala pang desisyon. At pangatlo po, ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit-ulit niyang ginagawa ito. Hindi ko po alam ano ang mahihita niya kapag kakalat na fake news na na-deny na aking asylum bid. No? Pero alam niyo po, ang katotohanan, walang kahit sino makakaalam sa status ng aking application kung hindi ang gobyerno ng Netherlands at ako po dahil highly confidential po ang mga proceedings ng asylum. I see. So I guess only time will tell kung ano po talaga, how things will unfold. Dahil sabi nga po ninyo, wala namang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Meron na po ba kayong hinala kung ano po ang maaaring motibo nito pong tumatabla po sa inyo? Well, tingin ko po nagpapapansin lang, pero habang siya ay nagpapapansin at puro palpak ang kanyang mga inuulit, ay nakikilala siya na fake news purveyor. Nakadalaw na po ba kayo, Attorney Roque, ulit kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Tanging mga pamilya pa lang po nakakadalaw, pero nandun naman po kami kada hapon para mag-ulat dun sa mga nakakapasok. At ngayon po, ang makakapasok mamayang alas 2:30 ay si Ma'am Hanelet. No? Siya ay mag-uulat ng alas 4 ng hapon. I see. Okay, so I'm sure sinusubaybayan din po ninyo ang impeachment saga sa Senado at Kamara. Ano po ang inyong opinyon sa naging aksyon ng mga senador na ibalik sa House of Representatives ang reklamo laban kay VP Sara? Well, nakasaad po sa ating saligang batas that the Senate, kapag sila po ay umupo na bilang impeachment court, lahat po ng decision nila, sila po yung sole judge sa impeachment proceedings. No? Kapag sinabing sole judge po, wala nang po pwede maghimasok sa decision nila kapag sila ay nagdesisyon bilang isang impeachment court. At dahil yan po ay desisyon na ng impeachment court na ibalik sa Kamara de Representante, kapag hindi po yan natupad ng Kamara, patay na po ang impeachment dahil talagang ang pagdating naman po ng 20th Congress, ang issue pa dyan is number 1, merong order na in-issue ang 19th Congress. Ang issue dyan is dapat bang masunod? Dahil kapag hindi dapat masunod, ibig sabihin, baliwala na talaga yung impeachment dahil hindi na po pwedeng ipagpatuloy yung order ng 19th Congress sa 20th Congress. Ibig sabihin, dismiss na talaga yan sa 20th Congress. Pero kapag sumunod naman ang Kamara de Representante, may pag-asa pang buhay. Dahil kapag sila ay sumunod, kinakailangan sumagot ang Senado, no? Dahil yung hinihingi ng Senado ay yung pahiwatig na handa silang maglitis. Kasi nga naman, yung mga prosecutors sa tatayo, yung mga public prosecutors, mga kongresista, bago na magiging composition yan. So nasa kamayan ng Kamara, kung hindi sila tutugon sa pinag-utos ng Senado, patay na talaga ang impeachment complaint. What is your legal opinion, sir, on the interim release application ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula po sa kulong dyan po sa ICC? Well, sa totoo lang po, wala pang binibigyan ng provisional release ang ICC na akusado ng war crimes. No? Pero si dating Presidente Duterte po ang kauna-unahang 80-year-old na dinilitis ngayon sa hukuman. So sa tingin ko, ang magde-decide kung yan ay mag-grant o hindi, ay yung kanyang edad at saka yung kanyang issue sa kanyang kalusugan. Ayun, okay. So maraming salamat po sa inyong panahon, former presidential spokesperson Harry Roque. Maraming salamat din po. Magandang araw po.